Isa lang nagpapalakas sa akin, yung Word of God. Na yung tuwing umaga, nagbabasa ako ng Bible, at kapag nakabasa ako ng Bible, nakikita ko yung beauty ni Christ, yung pag-ibig niya para sa akin, yung kagandahan ng kanyang karakter, at nakaka-discover ako ng mga bagong katotohanan, nakakagawa ako ng mga bagong sermon. Yun na nakapagpapalakas sa akin talaga, yung Word of God. Sustaining all things by His powerful Word. Yung all things, Mark Paul, kasama doon yung sanlibutan, ano? So yung sanlibutan daw nasusustain sa magitan ng salita, yung Word of God, pero tinuturo nito sa atin tayo din. Hindi lang yung world, hindi lang yung sanlibutan ang nasusustain sa magitan noong salita ni Kristo, pati yung Kristiyano. We are also sustained by His Word. Ibig sabihin, Mark Paul, nagkakaroon lang ako ng buhay dahil sa salita ng Diyos. Galing ako sa retreat, sa reunion ng mga kaklase ko dati ng mga pastor. At yung isang kaibigan kong pastor na nasa US, alam niya yung pinagdadaanan ko. Alam niya na ang dami-daming kumukontra sa akin. Kapag nagpo-post ako sa Facebook, ang dami-daming basher. At ang tanong niya sa akin is, how do you sustain? Paano ka nakapagpapatuloy? How do you remain strong against all the opposition? Ang sabi ko, isa lang nagpapalakas sa akin, yung Word of God. Na yung tuwing umaga, nagbabasa ako ng Bible, at kapag nakabasa ako ng Bible, nakikita ko yung beauty ni Christ, yung pag-ibig niya para sa akin, yung kagandahan ng kanyang karakter, at nakaka-discover ako ng mga bagong katotohanan, nakakagawa ako ng mga bagong sermon. Yun lang nakapagpapalakas sa akin talaga, yung Word of God. Of course, may kahalagahan din yung mga tao. Meron tayong grupo, alam mo yung Marco, kasama ka sa group na yon, na yung concern natin ay para sa righteous by faith. Yes, pero hindi naman talaga sila ang pinanggagalingan ng lakas ko. Nakakasuporta sila, pero kung minsan nakaka-discourage din. Pero ang talaga nagpapalakas po sa akin ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kagaya ng sinabi sabihin ko na ni Pablo dito sa Hebrews, sustains all things by His powerful Word. And I'm praying na kayo din maranasan nyo rin yun. Yung nagpapalakas sa inyo sa spiritual journey natin ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Read the Bible every day. Yes. Dahil yun ang ating kalakasan. Yun ang ating pinapay. At yung nutrition ng Bible po, yung kumbaga yung sustansya ng Biblia, walang iba kundi si Jesus Christ. Pwede kang magbasa ng Bible na hindi ka nabubusog eh. Hindi ka napapalakas dahil hindi mo nakikita si Kristo. Kaya hanapin po natin si Kristo every day sa Bible. Huwag tayong titigil hanggang hindi natin, nasaan ba si Kristo dito? Ano ba sinasabi tungkol kay Kristo? Huwag tayong titigil hanggang hindi tayo nagkakaroon ng kasagutan sa katanungan na yun. Dahil yun ang magpapalakas sa atin, yun ang magsusustain sa atin. Yes, go yun nga. Kaya nga, Pastor, sa totoo lang, yung nangyari sa akin sa mga nakaraan, kinatuwa ko pa. Kasi sabi ko, lalo ako magkakaroon ng time para, lalo na magkakaroon din tayo ng program, may kita ko kung sino yung Kristo na sinasabi mo kanina. Kumbaga, kasi siya yung kalakasan talaga natin. Siya yung magiging natin na sustainer ng strength, ng endurance natin dito sa mundo. Kasi kung tayo lang talaga, Pastor, wala. Baka hindi na kita sinamahan. Kasi matindi, 'di ba? Matindi yung laban. Kaya nga ang sasabihin natin, ang akala kasi natin expected natin persecution bilang mga Adventist, yung mga galing sa labas. Pero mga kapatid, sabihin ko sa inyo, mas masakit at mas matindi yung persecution na nanggagaling sa loob. Kaya kung titignan natin, ganun na namang kasakit yung naranasan ni Jesus nung panahon nung siya ay pinag-uusig. Una, kasama niya mga kapatid niya, yung mga kanyang mga kasama sa bayan ng Hudyo. 30 years siyang nabuhay, Pastor, andun kasama niya, kasalamuhan niya yung mga tao doon. Marahil close pa niya yung iba, kabiruan niya. Pero nakikita niya yung mga muka na inaalipusta siya. Nakikita niya na dinuduraan siya, nakikita siya na pinahihirapan siya at inuusig siya sa mga bagay na hindi naman niya ginawa at hindi niya gusto. At ang kadalasan doon, Pastor, ganun din ang mangyayari sa atin. From the beginning of the Bible, ganun ang nangyayari. Ang labanan ay kapatid sa kapatid. Simula pa lang kay Cain at kay Abel. Ganun din ang pinakamagiging kwento sa huli. Kaya mga kapatid, uulitin ko, ayun ang paghandaan natin.
yung internal persecution. Kasi yung internal persecution ang panggagalingan nung makakaharapin nating external persecution. Galing sa loob, pastor, tatapong kanila palabas at doon kanila dito ibibigay sa parusa. Ganyan ang kwento ni Paul, ganyan ang kwento ni Jesus, kaya niwala o ganyan ang magiging kwento ng isang Kristiyano na nayay Kristo. Okay, thank you po. At okay, magugulat kapag yung persecution nasa loob ng church. At yung nagpe-persecute sa atin yung mga kasama natin. Brother will hate brother and sister will hate sister. Matutupad po yun.